a joyful and blessed Tuesday mga ka-faith. There's a rainbow always after the rain. Hindi man maganda ang araw mo kahapon kapatid, sigurado laging mayroong magandang bukas ang sa iyo ay naghihintay. Kaya kapatid, kapit lang, Aja! I'm Deaconess Sharon, your devotional leader for today. Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, na kasama na si Jesus ang kasama na. Sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Kabanalan mo, biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus.
Amen. Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Resilience of hope, finding strength in the face of adversity. Yan po ang ating lesson topic sa araw na ito. Ang ating pong key verse ay mula sa Psalms chapter 42 verse 11. Ganito po ang sabi sa wikang Ingles. Why I am so sad, why I am so troubled. I will put my hope in God, and once again I will praise Him, my Savior and my God. Amen. Sa awit chapter 42 po ay ating mababasa ang isang matinding emosyon ng salmista na nagpapahayag ng kanyang kalungkutan at pagdaramdam. Pero sa kabila nito, nandun pa rin ang kanyang lubos na pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. Tunghayan po natin ang sinasabi sa talata. Kung paanong ang batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon din hinahanap ng Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabig ako sa Diyos na buhay. Walang iba, kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba. Araw-araw tumataghoy, gabit araw tumatangis. Naging tanging pagkain ko yung mga luha at paghibig. Itong mga kaaway ko sa tuwi na yaong sambit, nasaan ba ang Diyos? Hindi namin namamasid. Nagdurugo ang puso ko kapag aking maaalala ang lumipas na kahapon, lagi kaming sama-sama. Nagpupunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna, pinupuri namin ng Diyos ng pag-awit na masaya. Bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siya'y aking aasahan, Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Ikinumpara ng salmista sa isang nauuhaw na usa ang kanyang kauhawan na mahanap ang presensya ng Diyos. Sa gitna ng pagluha, dulot marahil na matinding pagsubok o problema, dagdagan pa ito ng pangungutya at discouragement ng mga kaaway na nagsasabing, wala namang Diyos na tutulong sa iyo. Ang salmista ay nagpahayag pa rin ng kanyang desire to praise and put his hope in the Lord. Sa kanyang pagpapatuloy, ang sabi niya pa, siya ay gugunitain ang puso kong tigib hirap. Habang ako'y nasa Jordan, sa Hermon at Mizar, di ko siya malilimot. Gugunitain oras-oras. Ang dagat na kalaliman, pakinggan at umuugong at doon ay maririnig lagasgas ng mga talon. Ang katulad, nagagalit, malalaking mga alon na sa aking kaluluwa ay ganap na tumatabon. Nawa ang pag-ibig ni Yahweh ay mahayag araw-araw, gabi-gabi siya'y naway purihin ko at awitan. Dadalangin ako sa Diyos na sa aking bumubulay, sa Diyos na sanggalang ko, ganito ang aking wika. Bakit ako ay nilimot? Nilimot mo akong kusa. Bakit ako nagdurusa sa kamay ng masasama? Kalooban ko'y nangihina sa pagkutya ng kalaban. Habang sila'y nagtatanong, ang Diyos mo ba ay nasaan? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Muli, ang sabi ng salmista, sa gitna ng kanyang panaghoy, ang sabi niya pa rin, sa Diyos ako ay may tiwala. Siya ang aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Grabe ang pahayag ng salmistang ito. In the midst of trouble and discouragement, inuutusan pa rin niya ang kanyang sarili, ang kanyang puso at isipan ng kanyang kaluluwa to praise the Lord day and night and remember His goodness in the past. Humuhugot siya ng lakas at pag-asa sa kilala niyang Diyos na mapagkakatiwalaan, sa Diyos na tagapagligtas at sa Diyos na walang hanggan. Habang binabasa ko po ang mga talatang ito, ramdam ko ang matinding emosyon ng salmista, yung intense desire niya to feel the presence of God as he finds strength in the face of adversity. In the darkest moment ng kanyang buhay, kumukuha siya ng lakas sa mga pangako ng Diyos. Ang ilan po sa mahalagang aral na nakuha ko sa mga talatang ito. Una, it's okay not to be okay. Alam ng Diyos ang mga nararamdaman at nararanasan natin. Okay lang na ipahayag natin sa Kanya ang ating mga kapighatian, ang ating mga frustration. Isumbong mo sa Diyos ang lahat ng iyong kabigatan. Minsan, pag meron akong hindi magandang karanasan, ang lagi kong naaalala ay yung isang quotation na ang sabi ay ganito, give it to God and go to sleep. Give it to God, Sharon, and go to sleep. Kalakip nun ay ang aking pagtitiwala at pag-asa na bukas mayroong magandang umaga.
bukas aayusin ito ni Lord. Pangalawa po, na aral na napulot ko sa mga talatang ito, sabi nga, there's always a rainbow after the rain. Hindi natutulog ang Diyos, kapatid. Hindi niya matitiis ang paghihirap ng kanyang anak na sa kanya ay umaasa at nagtitiwala. Ang sabi po ng isa sa mga paborito kong Bible verse na sinabi ni Pablo sa unang Korinto chapter 10:13, walang pang pagsubok na dumating sa inyo ang hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen and amen. Kapatid, ikaw ba ay dumaranas ng pagsubok ngayon? May mga gabi bang hindi ka makatulog kakaisip ng problemang pinagdaraanan mo? Wala ka na bang lakas para gumising sa umaga upang harapin ang iyong mga suliranin? Kapatid, sa Diyos mo hanapin ang kalakasang kailangan mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Panghawakan mo ang kanyang mga pangako dahil laging mayroong umagang kay ganda sa mga taong nagtitiwala at sa Diyos lamang ang umaasa. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Amen. Manalangin tayo, kapatid. Tunay na kay buti mo aming Panginoon. Diyos na sa amin ay laging kumakalinga, gumagabay at nag-iingat. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa kabila ng anumang kalagayan at sitwasyon na aming kinakaharap sa aming mga buhay, lagi kang naandyan para kami ay ibangon mula sa aming pagkabagsak. Lagi kang naandyan para patuloy na bigyan kami ng kalakasan sa mga panahong kami ay nanghihina. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagsubok na dumarating, Panginoon, sa amin. Kinikilala namin, Panginoon, na may mga pagkakataong pinahihintulutan mo ang lahat ng ito sapagkat meron ka pong lesson na nais ituro sa amin. Salamat po sa kabila ng mga karanasan na hindi maganda. Patuloy po naming nararanasan yung kagandahan ng iyong plano para sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat sa tuwina meron kaming Diyos na aming matatawagan na laging handang magbigay sa amin ng suklolo. Patulungan mo po kaming patuloy na magtiwala at umasa sa iyo po lamang. Sa mga panahong gusto na naming bimitaw, Panginoon, hawakan mo po kami sapagkat kung kami lang ang hahawak sa iyo, maaari po kaming makabitaw. Kaya, Panginoon, ang dalangin po namin, lagi mo po kaming hawakan, Panginoon, samahan sa aming buhay, pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, sa paalala ng iyong mga salita in the midst of discouragement, frustration at mga tribulation sa buhay, Panginoon. Lagi kang naandun, Panginoon. Kaya marapat lang anumang kalagayan, anumang sitwasyon, lagi kaming magbigay ng pagpupuri at pagsamba sa iyong banal na pangalan. Purihin ka aming Panginoon kay buti mo. Kay buti mo sapagkat nararanasan namin ang iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Kalakip ng aming mga panalangin, idinudulog sa iyo ang panalangin ng mga kapatid. Ano man ito, kagalingan, provision, Panginoon, guidance and wisdom, ipagkaloob mo po ito, Panginoon, sa mga anak niyo na nangangailangan sangayon sa iyong kalooban. Samahan mo po kami sa araw na ito, Panginoon. Ano man ang aming gagawin, ano man ang aming sasabihin, saan man kami pupunta, Panginoon, makapagbigay kami ng kaluguran sa iyong dakilang pangalan. Ang liwanag ng iyong mukha ang makita sa aming mga buhay. Purihin ka aming Panginoon sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Praise the Lord! Maraming salamat po muli sa inyong mga kapatid, sa inyong pagsama sa amin sa araw na ito. Nawa patuloy po kaming nakapagdulot sa inyo ng kalakasang espiritual. Kaya kung kayo po ay na-bless, maaari niyo pong i-share ang video na ito sa inyong mga kapatid, kaibigan, kapamilya, para marami pang mga tao ang makarinig ng salita ng Diyos. Thank you so much. See you again next Tuesday and every day. God bless everyone! Kasama